sa Paris in the EWC MSC. At aabot na nga tayo sa ating game number 4 kung saan malalaman na natin kung magpapatuloy nga ba ang serye na ito to a full game number 5 o tatapusin na ito ng Smart Omega in terms of the drafting phase. Sa tingin nyo ba? May mga bago tayong maaabangan ngayon na dadako na tayo sa Dangerous Grass. I feel like yung Claude ay number 1 contention. Kakasabi ko lang. First pick Claude. First pick Claude, 100% win rate by the way. Hanggang ngayon. If we go by the narrative, ladies and gentlemen, we might have 10 games today. And that is such a historical feat at napakabilis pa nga ng ating drafting phase with the Harif locked in as well. At patungo na nga agad tayo sa ating second banning phase. Naghahanap pa rin ang side ng Twisted Minds ng XP Laner at pati na rin ang Roamer. Oh, puro roamers nga ang pwedeng targetin nila dito eh. Kanina may mga Hylos na lumusod. Actually, Gatot Kacha, magandang combo rin dito. If Twisted Minds ang tatanungin mo, yung Khalid actually ay pwede rin tingnan ng Omega against Twisted. Even yung mga standard heroes na again yung exchange sa XP in Rome, yung Hilda, yung Blue, Uranus, tinanggal na ng Smart Omega. Laban dito kay Lanzu. Pag tinignan mo yung draft, no, parang nagkapaliktad ng lineup. Pero Twisted Minds, hawak na nila ngayon yung kanilang comfort pick kasi nasa kanila yung Leomord. Hawak nila siya yung Claude. But for Smart Omega, Harit naman ni Netsky. Oo. And isa rin si Harit sa mga naging iconic talagang heroes para sa Smart Omega. And with that, nagtatanggal na ng mga XP laners ang side ng Twisted Minds at pati na rin ng Omega. And mukhang Kaja na naman ang tatanggalin. Medyo may kakaiba ata talaga na nakikita sa mga Kaja ngayon. Pero syempre, para hukayin pa mas nalo ang ating draft para dito sa game number 4, punta muna tayo sa ating on-ground panel. Maraming salamat sa ating mga casters. In fact, we are looking at the first 3 picks of both of the teams. You're also hearing Coach Justin na nagmula sa King of Gamers Club, one of the representatives ng Thailand. Coach, you're already looking at the lineup right here. First 3 picks ng Smart Omega. Why did you think dinagdag nila yung Khalid to fortify their lineup? I think maganda kasing partner yung Khalid sa Sushi. Meron na agad silang strong. Tapos, ayun. So, I think, ayun, maganda yung Khalid in addition for Zushin kasi may strong mid na sila. So, yun yung tingin kong reason. So that's it. Like strong mid trio. Wolf, do you think it's the same thing para naman sa Twisted Minds? Do you think they have a strong mid lane trio in the lineup? Sa ngayon, hindi pa natin nakikita with just the Gord. They have to find a way to solve this kasi sabi nga ni Coach, malakas yung kanilang mid. I think baka mag-defensive na lang sila like Gatot Kacha, mga ganun. Well, I mean, Gatot Kacha, do you share the same idea or are you thinking of different options here, Coach Justin? I think pwede rin po yung Gatot sa composition ng twist. But I think for Universal at saka Blue, which is good dun sa kanila. So again, elaborate on that, Wolf. Bakit maganda or hindi maganda to, basing it on your Actually, assumption? maganda siya kasi offense, violence sa pinili na Twisted Minds doon sa kanilang 2 picks. Okay, so that is offense that we're talking about. Is Gatot Kacha still an option para sa other side? But I don't think it is anymore. Glue will be the wrap-up. Talk to us about this final pick and the full composition ng Twisted Minds ngayon. Yung full composition ng Twisted Minds, what do you think about it? All 5 are finally there. Yung kung ano yung magiging last pick nila. I think maganda dito for Blue. Hindi sila pwede mag Therese sila pwede or Alice para sa Blue. Okay. Ay, nakaban. Or yun, Sora. Okay, so Sora, Wolf, just some final thoughts about it. Ano sa tingin mo yung benefit of having that Sora in the lineup? Having the Sora means na meron kang pang turtle dito para sa side ng ng Omega. Now, final thoughts about the lineup of both of the teams, Coach Justin. Kita mo na yung para sa Omega and Twist. What do they have to do exactly para makuha ito? I think yung winning condition ng Omega is meron silang strong mid. Pero tingin ko balance din yung lineup ng sa Twisted Mind. So tingin ko kung sino manalo sa first turtle, yun yung magdidikta ng laban eh. First turtle is off the note. I think it's time to toss it to our casters to find out who's gonna be winning this matchup.
Maraming salamat sa ating on-ground panel, pati na rin sa ating bisita. Dadako na tayo sa ating game number 4 kung saan malalaman na natin kung magpapatuloy pa nga ba ang serye ito to a game number 5. So far, ang lahat ng mga teams na pumili ng Claude ay nakakuha ng panalo 100%. Kung susunod tayo sa naratibong iyon, ay malaki ang tsansa na makakita tayo ng 5 more games dito sa ating series number 2. Walang bibitaw sa laglagan, do or die ng Twisted Minds kontra Omega. Yan, napaka-importante ng laban na ito sa magkabilang kupunan, Twisted Minds, para ma-extend itong serie na ito, Omega, para maselyuhan ang kanilang kampanya. Doon agad, aray ko po, naramdaman nga yung strong mid duo ng Omega. Wala kasi pang sagot yung level 1 win. Anong gagawin yan sa ka-lead ng Smart Omega? So talagang nakakapitalize nila yung early game. The advantage dito ng duo mid. And because of that, sabi ni Ryzen, dahil ako ang hari ng trade, I identify na walang trade ng kalaban. Let me invade. Ayun, yung mo na pa-flicker pa si Tracy doon, Vin. Oo. Pero nakuha naman ni MB yung green. Yan. Oo. Pero medyo napasama in terms of battle spells and Twisted Minds sa paparating nating first turtle fight na binigyan din ng napakalaking emphasis kung sino daw mananalo ng first turtle fight natin. Siyang mga kuha ng larong ito ay kulang-kulang ang battle spells ng Twisted Minds. Meanwhile, for Omega ay kompleto pa halos. Yung retry naman, mabilis lang cooldown yan. Ang masasabi ko lang dito is maganda yung glue pick up dito ng Twisted Minds, pero nagkaroon ng unanimous agreement yung English at Filipino broadcast na yung last 2 picks ng Smart Omega, it was either Arlott or Sora, pero ito sa mid lane, Twisted Minds! Set up sila dito pero buhay din naman si Perxiba with that quick sand guard, and si Ming Quinn ay napagamit na rin kagad ng Purify. Tsaka parang kalmado lang, no? At least may na-burn din ng mga battle spells on the side of Omega before we go to the first turtle fight. And ito, medyo na nagtataka ako yung mga Claude users natin dito. Parang memorize lahat ng mga lane matchup. Ang titindi ng mga kulad natin ngayon eh. Parang may hidden buff ba na ginawa dyan? Parang, ewan ko ba, napakalakas ng Claude ngayon? Feeling ko nakabisado nila yung fighter emblem gameplay. Tracy, wala pa namang Violet Requiem. So hindi threatening yun. James! Okay, walang flicker to si Tracy. James! Alam ni James at kanyang pagsasapak-sapakin. Itong si Tracy at makakuha sila ng kill. Lanso ngayon ay mabibit-bit. Perxiba ay atras, Minguina. Yung Crimson wow! Buhay si James. Pero si MP the King ay nagamit na yung kanyang Phantom Steed. Pwede nila ipa-expire muna ito. Lanso ay lalapit. Nocia and Sean ay sasama na rin the Notion combination. At si Lanso ngayon ang pinupuruhan. Bababa sa 30% ang kanyang buhay. Pero yung pagong ay makukuha ni Ryzen. Wow! Retribution secured. At habang nangyayari ang lahat ng yan ay pumipera din si Netsky sa baba. Saktong bangko lamang. Plato-plato muna tayo dyan, pare. Oo, alam niya lamang siya, naharangan pa ni Perks yung lakad ni Nocia. Dinedelay lang nila yung Claude. Walang mana si Netsky, however. Pero enough yan para maklear yung kanyang minion wave and uuwi lang siya. And this time pwede siya umuwi kasi hindi fly clouds. May lamang na 500 dito si Netsky. Ito yung pag tinanong mo yung tropa mo kung may 500 ka. Oo. Sagot, meron talaga. Meron eh. Tsaka, alam mo kung ano meron dito? Maagang pagkuha ng kill ni James. No? Nakita na natin kanina na kapag nakakauna itong si James or nakakapwesto kagad, ang laki talaga ng impact niya. Dun sa last na moment ng team fight ay siya talaga nanguna doon. No, siya. Napa-blazing duet na rin at nailapag si Zaman Force ni Netsky. Tsaka parang napaka-creative din ng usage ni James doon sa kanyang shifting skies, no? Kadalasan ay Cloud talaga yung nakikita natin kasi yun yung nakakatulong sa teammates mo. But this time, pumasok siya doon sa likod. Oo, Thunder Form kasi alam niya wala nang special migration yung Guinevere, even yung second form. So wala nang dash para makalabas si Tracy. Wala ring violent requiem at that point. So hindi mapapunish yung play na yun. Before the second turtle, tulad nga na nabanggit ni Coach Justin kanina, sobrang laki ng nakuwang tempo ng Smart Omega, pero may bawi din naman yung Twisted Minds dito sa pangalawang pagong. Meron silang setup, meron silang violent requiem this time around on Tracy. Ang dilema lang nila, again, yung Suyu Haret. Ito yung window ng Smart Omega. Pwede nilang pagsabay-sabayin yung timing nila. Sky Pierce na lang hinihintay, tapos na yung Starlium Sight. Oo, ipupush ata nila itong baba. Mid lane ay sinet up lamang nila at babakura na nila ang pangalawang pagong na ito. First turtle, Omega ang nakakuha at mukhang makaka-invade pa ata si Ryzen na bahagya. Kailangan bang pumalag ng twist dito o humanap na lang ng trade?
Kailangan ata nilang hamarap ng trade unless they wanna force Prexiva. Uy! Na-dodge! Yun lang, Tracy and Sean, kumombo sila doon. Pero flicker lang. Oh, Tracy! Nagutan dito ng Smart Omega. Tracy makaka-atras din. Wow! Napakagandang shifting skies mula kay James. Blazing do it naman ay sasagot din siya pero mamamatay din si MP the King. Tumpa rin si Lanzu. Tatlo kaagad ang tumumba at ready na sa pagong ang Omega. At kung kanina yung Storm ang pinakita, this time, a 3-man shifting skies mula dito kay James para pagkumpul-kumpulin ang Twisted Minds. Big James making it big for the Sora last pick again. Ito yung hinahanap natin eh. Ito yung identity ng Omega. Ito yung nagsimula nung turning point nila nung lumalabas na yung mga big plays mula dito kay James. And ito talaga yung dahilan bakit hinahanap ko yung Arlo at Sora kanina. Now, we're able to see it. Yung tempo control, especially in coordination with the Suyo Harit, parang walang chance yung Twisted Minds sa mid-game. Oo, and kailangan talaga nilang kayurin ito all the way to the late game. Yun din naman yung nakikita natin sa napakatakas na win rate ng Claude ngayong araw na ito. Kung sakali mang matalo ng early to mid game, i-farm mo lang yan hanggang makuha mo yung Swift Trinity mo, tsaka ka pumalag. And for Omega, nasa kanila rin yung pressure ngayon na ituloy itong snowball na meron sila. Grabe si Netsky, ang tapang talaga eh, no? Makikipag 1v1 dito kay MP the King. Penguin and Perxiva ay aalalay na rin naman. Ganon din si James. Umaaligin sila din sa purple buff at tagumpay ang pagbasag sa top. Yeah, pwede nilang tapangan eh. Kasi again, walang punish. Essentially, kahit nag-react dito yung Twisted Minds, the best thing they can force out of Netsky is the Purify. And that can allow Smart Omega, again, to look for other engages with the Sora, with the Khalid. Kasi mauubos yung resource ng Twisted Minds just to force out one battle spell. Oo, as of now, we're looking at the battle spells. Mukhang babalik naman na yung kay Tracy at pati na rin kay Perxiva. Pwede na namang ipwesto ito ni James pero mukhang isa lamang kanilang mahuhuli at yung clone pa ni Tracy yun. Kaya naman magbaback na lamang dito ang Smart Omega. And in this last turtle fight, I think I'm gonna throw the same question, Midnight. Kailangan ba talagang pumalag dito ng Twisted Minds o pwede bang mag-cross map na lang sila? They can, pero kailangan na yung decision is just to force. Basically, ang ibig ko sabihin doon ay humanap ka lang na magandang play, pero si James, alam na niya, sinakripisyo niya na yung sarili niya. Willing na siya eh. Na, sige, tatalon ako, wala pa naman akong ulti. Let me die for my team kasi tutuloy-tuloy lang sa pagkuha ng objective dito yung Smart Omega. And that's the turtle secured para dito sa kupunan ng Omega. 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng barangay at mukhang mag-i-scatter na at maghahanap ng mga susunod na objektiba ang lahat ng miyembro ng Omega. Yeah, kailangan nilang kumalat-kalat talaga dito, no? Lalo na ang Smart Omega ay nakakatakot ng dalaga. Nakakita na tayo ng mga setup mula kay James with the shifting skies. Ngayon, available na rin ang Warax para kay Ryzen. Mas gusto nga niya kung kumpulan kayo, isang washing lang, yari kayo dyan eh. Alam mo, ang kailangan gawin dito ng Twisted Minds is humarap ng target, mag-all-in. Ako nakita ng target. Yun lang, si Prex lang yung pwede nilang bigyan kasi siya lang talaga yung nasa unahan. And si Ryzen at si Netsky, tamang trabaho lang. Wala kasing mahahanap na trades ang Twisted Minds. And Oy! Oh! Tawag na huli, Phantom Zeno tinawag pero ang baba na Anong damage? dito ni Tracy. Ngayon delikado ata ang Twisted Minds. Lanzo ay aabante. At din naman si James. Bibit-bitin din. Aray ko po. Lanzo at naging sakta ng piercer ni Ryzen. Pwede pa silang tumuloy dito. Si James ang nanguna na naman dun sa team fight na yon. At walang naging kapalit ang Twisted. Oo, 2 stacks din yung nakuha ni Ryzen doon. Yeah. Yun yung literal na maliit na putas na malaki. Yes, yung mga advantage na to, lalo kapag hindi nakakaharap ng magandang trade ng Twisted Minds, lalo lang sila magiging behind versus Smart Omega. Buti na lang nakapag-flicker out si Sean, kundi dagdag siya sa listahan ng mga mashi-shifting skies ni James. Lilipad din siya sana kasama ang Smart Omega. Pero Twisted Minds, may konting farm pa rin naman na nakaharap dito yung Claude. There's still that late game presence. Pero kapag tinignan mo kasi yung lamang nung Suyu versus the Leomord, si MP the King ay medyo nahihirapan. Ang next big timing dito for Twisted Minds is yung Endless Battle tsaka yung Swift Trinity ng Claude. But still, the same conditions exist for them. Kailangan matalunan muna ng Guinevere yung Khalid, prevent 2 layers of setup, and play around the shifting skies of James. Basically, ang summary ng lahat ng sinabi ko, Omega nagdidictate ng tempo ng teamfight. At mag-aantay ang Twisted Minds ng pagkakamali. Yes. And that is one of the hard
hardest win conditions na pwede nating abangan if you're Twist. And sa totoo lang, looking at the items coming in dito kay Nosha, medyo 1,000 lagpas pa ang inaantay para mabuo ang Golden Staff at ipagpapatuloy na nga ng Omega ang Lord na ito. So far, a perfect game para sa Barangay. 6-0 with a 6K gold lead at tuloy ang siege ng Omega. Gusto na nilang tapusin ang seryeng ito. Linis na nagiging laro ng Smart Omega dito. And lahat ng kagustuhan nila nakukuha nila eh. Yung pagong, yung mga farm dito ng Twisted, and even mga heroes na magmamaasin mula sa Twisted Minds. Ito na yung pinakamatinding power spike na hinihintay ng Smart Omega. Although may isa pa. Pero tapos na yung Holy Crystal kay Netsky. Patapos na rin yung Queen's Wings mula dito kay Ryzen. And tapos na yung Chastise Pauldron mula kay James. James, effectively, lahat ng strength ng Twisted Minds are dealt with the items. And with the Holy Shields, makakadepensa pa naman ang bahagi. Aray ko po! Oh, Nets. Napakahapdi kinombo niya si Netsky. Tinan mo naman, walang nabigay na damage ang Twisted Minds rito dahil nga dun sa extra shield na meron siya. Pero may Lord pa silang kasama dun sa may bottom lane at kokontrol na naman ang Omega. Naku, malayo-layo pa ang kakayurin dito. No? Palapit naman na yung Golden Staff dito ng Claude. Pero may Lord pa kasi na nagmamarcha dito sa may bandang ibaba. At kung titignan natin si James, available ang kanyang flicker. Kaya naman hindi rin pwede magkumpul-kumpul dito ang Twisted Minds. Oo, may Raging Sandstorm pa nga na threat bukod dun sa Shifting Skies. Yeah. So talagang mahapdi ito para sa Twisted. Tititigan na lang nila yung torre nila sa ibaba na mababasag na nga ng barangay. Sa loob si James, man. Alam na. Shifting Skies nagamit. Kasabay pa nga ng Raging Sandstorm at si Lanzo pinulutan nila. Delikado ang Tracy! dalawa kasi tumama din yung combo mula kay Tracy. Kaya si James ay delikado din pero makakapatay na ng dalawa. my goodness. Dito si Ryzen. Tatlo na lang ang natitira para sa Twisted Minds. Bababara na naman ang Lantern ni Mingguin. Inaantay lang nila na mabitbit. Endable lang si Disigaw. May wave pa sila doon sa may bottom. Tumuli na nilang Winter Crown. Dito si James. minions! Dito si MP na King. Pero makiklear nila yung first wave ng minions. Lalapag yung Summer Force. Let's see. Sa Retribution! Oh. Yung catapult na yon, reset na lang ang itatawag ng Omega. At magde-decline pa rin ang Twisted Minds na hayaan ng Omega na tapusin ang larong ito. A 10K gold lead pero makakadepensa ang Twist at nariyan na ang Swift Trinity ni Nosha. They have a space. They have some breathing space for the Claude to form up. And swerte ang Twisted Minds. May torre pa sila sa itaas. And sa ibaba, nag-spawn yung Lord. But they have to deal with the minion waves pushing on to the bottom wave. Smart Omega for the next Lord fight. Alam mo, sa totoo lang, pwede na lang paghahabol-habulin yung heroes dito ng Twisted Minds. Considering na meron pa silang 2 layers of engage and si Tracy lang yung engage dito ng Twisted Minds. At kanina pa nga natin talaga nakikita, tumatama naman yung mga ultimate dito ni Tracy para Kill day here coming in from Omega. Hinahanap nila si Nosha. Makakapag-BMI naman palayo. 8 seconds bago lumapas ang pangalawang Lord ng larong ito. And so far sa objectives, isang torre pa lang ang nakukuha ng Twist. Meanwhile for Omega, 3 turtles, a Lord at halos kalbo na ang mapa para sa Twist. Dire-diretso na ang Smart Omega dito. Ang laki ng problema nila. Mabuti na lang dun sa ibabang bahagi, tumubo itong Lord. So mas madali para sa kanila na kontrolin yung magiging wave. Pero isusuko na nga ng Twisted Minds ito. Ang gusto na lang nila ay ilaban under the turret. Kasi nga naman pag namatayan pa sila dyan sa contest sa Lord, ay tapos na ang laban na to. Yeah, hindi pwedeng maubusan sila, hindi pwedeng mabawasan yung numero ng Twisted Minds. So effectively, ipit sa base ang Twisted and Smart Omega. Pwede nilang gutumin ang Twisted Minds, pwedeng ubusin ng Jungle Creeps, pwede pang palakihin yung kalamangan. May Winter Crown pa si James, pabuo pa nga ata siya ng Dominance Eyes. Pwedeng Immortality rin, bahala siya sa trip niya. Oh. And so far, para sa Omega, nakita natin nung regular season of Week 4 kung saan nakalaban nila ang Aurora na kaya nilang ipakita yung ganitong klaseng lakas. And now in their first match in the playoffs, balak nilang tapusin ito in game number 4. Narito na ang Lord. James at Ryzen nasa baba. Looking for Nosha. Tracy! Dalawa na hulin dyan pero si Tracy ang magiging sakripisyo. Kaya alam mo na magiging palaman na matay na rin si John. And may Lord pang kasama dito ang Smart Omega. Tumba na rin si Ebi That's it. Nosha at si Lanzo na lang That's it. ay kumakapit. Pero kakayanin ba ni Lanzo na madepensahan? Nag-replenish ng buhay dito si Nosha. At tagumpay ang pag-arangkada at ang puso ng barangay. Magpapatuloy si Netsky at ang Omega
sa susunod na kabanata ng playoffs. At tapos na ang curse sa barangay. Lalagpas na sila ng play-ins muli. May ilog, may tulay, at may buhay para sa bukas na laban against DLPH. Smart Omega, no twist for tonight. And for Twisted Minds, na nakita natin ang kanilang performance during the regular season. Nalagpasan din nila ang sophomore slump. Pinakita nila yung bago nilang roamer na nagbigay din sa kanila ng magandang laban dito sa playoffs. Kaya naman, palakpakan pa rin natin ang Twisted Minds sa kanilang pinakita. They will end their run in the playoffs tonight. Pero patuloy tayong maniniwala sa kanilang mga pinakita during the regular season. And for sure, yung pagbalik ng mga manlalaro ng Twisted Minds after year 1 ay mas malakas pa. Yeah, diyan ako excited sa pagbabalik ng Twisted Minds. Nakita natin kung gaano din talaga nagbago ang galaw ng Smart Omega right after ng pagkapanalo nila. Para bang nakuha nila yung pinakamataas na confidence na pwede nila makuha sa larong to. Oo, at kailangan talaga nila yan dahil ang susunod na kalaban ay Team Liquid Philippines na hindi rin naman, actually, paano hindi basta-basta? That's the team of the GOAT? Oh my God! Pero sa ngayon ay syempre, kailangan munang kalmahan ng Omega. Mag-celebrate muna. Pero bago natin gawin yan, ay kausapin muna natin ang Twisted Minds kasama ang ating mga hosts. ML Superfans, that was a tough match showing heart and grit, but unfortunately the road will end here for Twisted Minds, guys. Grabe yung pinakitang puso at tapang Coach Bon. It was grabe, Coach. Coach, grabe yung naging trials nyo, naging roller coaster yung season 17. Pero nakapakita na nilaban nyo. Gaano ka-proud ngayon sa team mo nga? Siguro, sobrang proud ko din sa mga batang to dahil lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng hirap na pinagdaanan nila, kahit anong pagdaanan nila, talagang laro pa din talaga. Walang sumuko hanggang sa huli, hanggang sa umabot kami sa playoffs, talagang nilaban nila lahat. So, sobrang proud ko pa din sa inyo. And sa mga sumusuporta sa amin, sa mga fans na nagpunta, sorry, sa ngayon hindi sumang-ayon sa atin na pagkakataon. So, siguro darating yung araw, makikita din natin sila na mag-shine. Maaaring hindi ngayon, pero looking forward na makita ko kayo mag-shine. Thank you so much, Coach. And everybody here believes, lahat, pati yung team Kabarangay, that you guys will surely shine. Lansu, I want to talk to you and ask, sa hinaba-haba ng pinagdaanan nyo, you guys were able to get in the play-ins. What do you want to say to those who have continually supported you from day one up until here? Nakita talaga nila yung galing at pusong pinakita nyo. What's your message? Salamat po sa mga sumusuporta and hindi po kami magsasawang maglaro ng ML at babawi po kami next season. Mas gagalingan po namin and marami lang po talagang nangyari. Thank you so much. Superfans, you heard it straight from them. Babawi at lalaban muli. Palakpakan natin ang Twisted Minds. You may now take your final bow and take your walk. I can't stress this enough. MPL Superfans, a round of applause as they take their final walk. Thea, of course, another one bows, another one has to shine. Ladies and gentlemen, let's give it up to Smart Omega! Thea, may ilog at may tulay. Nalampasan nila ang tulay. I want to talk to a very instrumental guy for this match. Ladies and gentlemen, palakpakan natin Ryzen here. Yes, you, Ryzen. Ryzen, hello. Unang-una, they would always say na you guys were able to break a curse. At nakalagpas kayo ng play-ins. Bukas makakahalap nyo TLPH agad. Last few moments of that match, anong pumapasok sa isip mo? Ako yung pumapasok, parang hindi pa rin ako masaya eh. Kasi parang hindi pa ako, parang sa laro pa lang ako na-hype. Pagka panalo namin, di talaga ako na-hype eh.
parang kulang pa eh. Tingin ko pag natalo namin Team Liquid, pwede na maging masaya. Oh my gosh, I can't wait for that. At haabangan yan ang lahat bukas. Pero balikan lang natin a bit of a rewind from the regular season. Tabla kayo ng Twisted Minds, if you remember. But today, we're able to settle the score. Ano yung pinaka naging susi para kayo yung manaig sa laban na to? Tingin ko talaga yung chemistry talaga namin ngayon, parang kakaiba talaga. Kaya tsaka yung on fire din talaga kami lahat ngayon. Parang sobrang lakas ng loob namin ngayon, so parang tapang namin maglaro, kaya naging maganda yung laban. I agree. And do you guys agree? Iba ang confidence at chemistry ngayon ng Smart Omega. Thea, I think it's time to interview someone na iba yung confidence. Iba yung confidence and gusto ko lang batiin bago yung buhok ni Netski. Part ba to ng pambabarang? May bagong ritual ba? Does this bring you luck now? Kasi yun yung unang-una kong napansin. Kamusta, Netski? Para bang nabunutan kayo ng tinek na nakalampas na kayo sa unang stage ng play-ins? Ano po? Kamusta yung feeling ngayon, Netski, na panalo and you will continue on down to the next game? Ano lang po, kasi yung nakalaban namin Twisted, para nasa mindset namin, kailangan namin ng momentum para bukas eh. Kasi iba yung mga kalaban namin bukas, yung mga Dragon yun. Sabay kami mga sisiw lang para mahirap yun. And siyempre bibigay namin yung best namin para bukas, para makasabay sa kanila. Kasi pag nanalo kami doon, edi sobrang laki ng confidence namin. And balik tayo kanina, Netski. Gaano ba kahirap or kadali mag-prepare knowing that you are against Twisted Minds na pwede nating masabing may unpredictable or maraming baon na sa drafting? Respect na namin yun, yung mga draft lang talaga yung nagpapahirap sa amin. Pero alam naman namin na lamang kami sa kanila sa mga players. And lastly, bukas nga, ang makakaharap nyo ay ang top seed ng ating MPLPH. Meron ka bang message sa TLPH? Sana lang maging nangyay si Carl. Ayun lang yung message sa kanila. That is one great message. Everybody, palakpakan natin, Smart Omega! You may now take your walk of victory. Kaya, I heard it right? Sana raw maging eng-eng si Carl TZ. That is a tall order, a tall ask. And they did that match wonderfully. At kabang-abang ang magiging match bukas. Pero balikan muna natin kung ano ang nangyari sa previous match. Casters, palag na to. Maraming salamat, Teo and Denise. Nagpabalik po tayo dito sa ating casting desk. Kami pa rin ang inyong mga kasama for the final time ngayong araw na ito. Game 4 na, isilya na ng Omega ang kanilang pagkapanalo, securing their ticket to a fight against Team Liquid Philippines. Yeah, gusto ko lang balikan na nakakalungkot na marinig uli para kay Lanzo. Kasi nabanggit niya, last season na short sila, first round exit uli sila ngayong season. So, bounce back lang mga tol. Bounce back lang. Wala ito yung masakit na part. Yung nakakita ka ng malalaglag sa unang araw ng playoffs. And ang masakit dito for Twisted Minds is yung mga pinagagawang hampas. Ayan. Diba? Nung early game, man. Yung pressure nung Khalid, hindi binigyan ng tsansa na makapalag. Imagine mo, yan yung, ito yung pinakapalag na to version ng isang Khalid, man. Master Assassin. Oh. 1v1 with the Great One. Tapos naka-trail, pre. Mas nakatrill. Yung hampas niyan, abot bukas eh. Tapos yung Concussive Blast nagbe-benefit din doon sa extra damage na nadidil ng Master Assassin. Kaya kung mag-isa kang nakita, goodbye. Oo. Ka na. Unang hampas niya, may pasa eh. Oh my God. And isa ito sa mga parang nagiging go-to na rin na estratehiya ng mga iilang manlalaro natin. Yung naglalagay sila ng mga Master Assassin sa winning lanes nila. Kaya unang gumawa ng ganyan, I think si Brusco. Oo. Yung Khalid na naka-Master Assassin plus sa Trail and nagiging popular na rin sa ibang region. And ito yung dahilan bakit nakakakuha talaga yung mga teams ng kakaibang lead ng early game. Kasi imagine mo, Rome pa lang kalaban mo, parang isang buong team na. Tapos nag-bibit ng Fury. Oo, di ba? Nakaka-bad trip. At hindi lang yun eh. I think it was also used sa Hilda. Yes. Kumbaga silang dalawang, Khalid and Hilda, na naka-Master Assassin Concussive, na kapag may optional route of buying a Fury Hammer,
And kung sakaling sobrang lamang na talaga, might as well get a Thunderbelt. Diba? Ganon kalupit. May mga XP nga na gumagamit din ng mga Master Assassin eh. Sila Trimar, di ba? Oo, yung Yura. Iba talaga pa uso ng MPL Philippines eh. Yeah. Pero ang kinagandaan dito is, I think di rin nag-build ng damage item si Prex kasi alam niya, overwhelming sila ng damage output. Nandiyan yung Sora, nandiyan yung Suyu, nandiyan yung Harit. So he just, padded kung ano man yung department na lacking dito yung Smart Omega, which is essentially yung early game durable but damaging frontliner. So parang ang ganda lang nung overall synergy. Tulad na nabanggit ni Nets kanina, no, na parang nadaan nila sa synergy, nadaan nila sa better place, and nadaan din nila sa magandang composition. Again, kanina nung drafting stage pa lang, may unanimous stance-off dito sa amin ni Leo na ginagawa namin yung Thunder Form Shifting Skies nung Sora kasi super obvious na Sora game na to because of how they compose their composition, and then for Twisted Minds, parang wala silang sagot essentially sa mga ganitong klaseng heroes. And tama ba itong nakikita ko? Wala talagang damage na binild dito si James, pero sobrang hapdi niya nung early game. Yun lang talaga siguro yung damage ng ulti ng Sora ngayon, no? Yeah, yung parang yun yung kinagandahan ng Sora kasi hindi mo kailangan ng damage output. Hindi mo kailangan ng damage item kasi yung HP items mo, yun yung nagtatranslate into the damage output of the Sora. And isang beses lang naman siya nag-Thunder Form, if I'm not mistaken. Lahat ng shifting skies niya is yung Thunder, yung Torrent Form, using it to hold down heroes on the side of Twisted Minds. Kasi again, alam nila ang daming damage dealer sa kanila lineup. Oo. At napigilan din naman yung mga damage dealers mula sa Twisted Minds, and that marks the first loss of the Claude as well ngayong araw na ito. So out of the 6 games, 5 out of 6 ang panalo ng Claude. 2 times din itong natanggal, 2 to 3 times din itong naban. And so far, para sa Omega and Twisted Minds ang hindi na magpapatuloy sa ating playoffs at sasamahan nila ang Aurora Gaming sa 5th to 6th place. And this has been ang ating serye ngayong gabi. Pumuntahan muna natin ang ating on-ground panel. Maraming salamat sa ating casters. It is now official. Smart Omega, matapos ang 7 season, is finally gonna be moving to the next stage of the playoffs. Kasama natin, walang iba kundi ang rookie captain Mingwin. Men, congratulations. This is again your first time in the MPL at sobrang tindi ng development na pinapakita ng inyong team. What was the approach that you guys were looking for na makakaharap nyo yung Twisted Minds that is full of at least veterans na nakapaglaro na dito? So paano nyo in-approach yung seryeng ito? Actually, yung approach lang na ginawa namin is talagang hindi kami masyado nag-focus dun sa strength. Focus kami dun sa strength namin. Hindi kami masyado nag-react kung ano yung mga plays na gagawin nila. Parang nasa mindset namin, as long as sila yung nag-react sa amin, kami yung mananalo. Yep, this is what we saw. In fact, yung mga reaction nila, yun yung ilan sa mga mapapanood natin with this video. Right, Wolf? Oh, excited ako makita si Cap Penguin sa ginawa nila dito kasi may papakita ko clip. This is the second turtle of the last game. Hindi na kasama dito sa clip na to, pero na-check nyo kasi. So kung papansinin si Sean, wala na siyang ulti ng mga moments na to. Ano nga ba yung naging mindset niyo approaching sa second turtle? Yung mindset talaga namin dyan is hanapin muna namin si Tracy. Kasi alam namin na sa kanya manggagaling yung play. Tapos nung na-check namin sila sa LBM, tinry nilang gumawa ng play sa amin nun, which is nag-commit sila ng ulti nila tsaka dalawang ulti. Nag-fail yun. Kaya nung after na nakita namin yung kinapitalize namin, na force na talaga namin yung team fight kasi alam namin na dalawang ultimate yung nawala. Ganong mga window of opportunity, sino typically yung nagsistep up? Sino yung nagsha-shotgun yan? Ikaw ba yun? Or is it team communication? Team communication siya. Siguro that time kasi kami ni Perks yun nandun So kami nakakita kung ano yung kinumate. Nung nakita namin ang kinumate yun, ayun talagang sinabi namin sa kakampi namin. Tapos si Dean, may initiative na talaga siya na start na to, parang ganun sa akin. You know, Mingwin, this is the first time that we got to talk to you like this. Hindi namin natanong during the entirety of the regular season kasi ang dami mo kasama ng mga magagaslaw, makukulit, malilikot, at tigil talagang manalo. And in fact, ikaw, rookie ka, but you are also the captain. So, paano mo sila nalalagay in control and how do you manage to at least control the situation whenever it matters? Actually, yung ginagawa ko lang since ganun nga yung mga kampi ko, medyo mabilis talaga ma-hype. Talaga pinapakita ko sa kanila na ako yung pinakakalmado sa amin. Na pinapakita ko na laro lang to.
hindi natin kailangan ma-hype, ma-excite. Kailangan natin laruin yung laro. And in Kumbaga, yun lang, parang ako yung pinaka-gitna talaga sa team namin. Yup, being the mediator is what Mingwin is best at. Kaya naman nakuha nila ng 3-1 ang pagkapanalo kontra sa Twisted Minds. In fact, we're gonna be seeing some of your clips at kung paano ba na-hype ang iyong mga teammates with this Infinix Liquid Cooling Beast Mode mic check. Here goes.